natin ang ating mensahe. So, I do believe na meron nailagay sa ating puso at damdamin na dapat tayo ay palaging mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba upang sa ganun ay tayo ay magiging kaya-aya sa Panginoon. Hindi lamang sa Panginoon, kundi magiging daluyan tayo ng pagpapala sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kung makita natin ang ating humbleness at pagmamahal sa mga kaluluwa, ay dadami tayo. Amen. So kailangan na kahit kung minsan mayroon mga bagay-bagay na hindi natin pagkakaunawaan or hindi natin maintindihan ang bawat isa dahil alam natin na hindi tayo pare-pareho. Iba-iba ang ating background, iba-iba ang ating pagkatao, but iisa ang ating Panginoon na nagmamay-ari sa atin. So, naway ang gagawin natin ay patuloy tayo na mag-humble sa bawat isa at lalong-lalo na sa Panginoon. Amen. So, magpapalakasan tayo dahil kung minsan ay mayon tayong nababalitaan na hindi maganda para sa atin, but we need to be humble always. Amen. Amen. So, what we are going now is to wash the feet. Tandaan natin kung sino yung, we will put this into our remembrance always, that kung sino yung humble lagi. Sabi ng 1 Peter, God opposes the proud, but He gives grace to the humble, right? So kung tayo ay humble lagi, marami tayong grace, marami tayong blessings from the Lord. So yun po ang ating tandaan. At saka pag mayroon man nagkamali sa atin, though we are older that person, we will be the one to take the initiative to humble ourselves. Sis, I'm sorry sa aking mali. Though I'm older than her, or I'm 38 and she's 34, I'll be the one to speak first, take the initiative and come to her and ask a forgiveness. Sir, sister, kung namali man ako, sorry, ganon. Mag-open lang po tayo. Parang, kaysa yung patagalan, yan ay magkaroon ng ugat, magkaroon pa ng mga kailangan settle ka agad and forgive like Jesus, forgive 7 times. Kung na 7 times yung nagkamali, forgive din natin ng 7 times. Continuous yun, ang ibig sabihin ng 7 times. Forgive, for continuous yun. Kaya kahit matanda si Ate Yoli, kita or ako, tayo pa rin ang uuna. Kasi kung sino yung umuuna, siya ang maraming blessing. Yun ang ating tandaan. Yun lang. So naway, wala sa atin ang magiging Judas. Dahil alam natin ang ginawa ni Judas sa Panginoon. Si Judas ay siya ang tagahawak ng pera. Alam natin yan. Judas is the treasurer sa nila. Sa mga disciples siya. Pero siya ang treasurer, siya ang naghudas sa Panginoon. So naway, kahit treasurer man tayo, hindi tayo magiging kagaya ni Judas. Naway, magiging malinis na servant ng Panginoon upang sa ganon ay ang pagpapala ng Panginoon, hindi lamang natin kailangan ng pagpapala ng Panginoon na pinansyal. Hindi lamang natin kailangan ng pinansyal. Dahil maraming mga bagay-bagay ang mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Lalong-lalo na ang ating kalakasan at kalusugan. Sa mga pamilya natin na hindi sila nagkakasakit. Yan ang napakalaking blessing na binibigay ng Panginoon sa atin. Tunaway, hindi tayo magiging Judas
ay the blessing will continue to flow upon us. Amen. Amen.